May problema yung unit niyo, sir? Okay, I'll take it. May problema yung unit niyo, sir? Okay, I'll take it. May problema yung unit niyo, sir. Hala, ano kaya yung nakita niyang problema kay Netoy? Palibhasa, surplus kasi kaya baka madaling masira. Welcome to another Netoy minivan story. Kung mahilig ka sa mga sasakyan, lalo na sa mga minivan, siguradong matutuwa ka sa video na to dahil marami kang matututunan. Malalaman natin dito kung ano ba yung mga dapat at hindi natin dapat gawin sa mga sasakyan. Simulan natin ang istorya kung saan nakaparada si Netoy. Dito lang yan sa Valenzuela. Diba? Hindi giginawin si Netoy neto. Bali, dahil first time nakaligo ni Netoy kahapon, sa wakas nakaligo na siya. After mahigit 2 weeks siyang nandito na nakuha natin. Nakaligo na siya kahapon. Naikabit na rin natin yung sticker ID niya sa harap tsaka sa likod na Netoy minivan story. Kaya first time ko rin siyang nabalutan. Ayos oh, mas protected na si Netoy. Tsaka if ever man na may mga tutulo na dagta galing dito sa puno ng mangga, hindi siya rerekta dun sa may dun sa kung sa katawan ni Netoy, hindi kasi mancha yun eh, yung mga dagta na gano'n ng mangga. Ito, kita niyo to. So ayan. Para naman doon sa mga nalalaglag na sanga tsaka mga mangga, kahit papaano nasolusyonan na natin yon dahil meron na siyang roof rack. So para naman sa mga dagta at sa mga ipot-ipot ng ibon at kung ano-ano pang pwedeng makadumi kay Netoy, meron na tayong car cover. Unang beses ko rin siyang tinanggalan ng balot ngayon. Ayan yung sticker ID ni Netoy. So pag nakita nyo to, kulay blue na DA17, tapos may Netoy minivan story sa likod. Automatic si Netoy na yan, pero may dadagdag pa ako. Nagpagawa ako ng ganitong sticker dati nung nilagay ko sa helmet ko pang motor. May natira pang isa, nakalagay dyan ay John Engero YouTube channel. So ilalagay natin yan dito sa ilalim ng Netoy minivan story, baka banda dito. Dahil hindi natin alam yung talagang nangyari or history ng kung paano chine-check up or mini-maintain itong si Netoy, at dahil kakakuha lang din natin siya, syempre hindi natin to isasabak sa mga medyo may kalayuan na biyahe nang hindi ako 100% sure na okay siya. At sa mga buibili lalo ng mga second hand na gamit, ito yung isa sa pinaka-importante natin dapat gawin bago natin tuluyan gamitin yung mga sasakyan natin. Kailangan natin syempre ipa-check up yung buong sasakyan at ipa-PMS. Kaya napaka-importante at espesyal ang araw na to para kay Netoy dahil ngayon ay unang PMS niya as Netoy. Let's take 127 Quirino Highway, Quezon City. Masarap yung maneho, grabe. Para kang hindi naka-van, para kang naka-kotse. Halos parang hindi ako nanibago nung nagpalit ako from Mirage G4 hanggang dito sa dito kay Netoy minivan, ay Suzuki minivan DA17B. Swabe siya man ako. Ang sarap ng pakiramdam na bumiyahe ng ano no, early in the morning, yung maaga.
Ang oras natin is alas 7. Parang kalmadong-kalmado yung biyahe. Ang sarap, wala masyadong sasakyan. Parang ang sarap lumayo, parang gusto mong bumiyahe ng malayo. Binabaybay natin ngayon tong ano ba to? LX Arbor Link papuntang Mindanao Avenue kasi doon yung garage na pupuntahan natin. Napansin ko rin yun kasi yung mga netoy ko na kalapate sa bahay, kapag nagpapalipad ako, nagpaparonda ako sa umaga, mas malayo at mas mataas silang lumipad at mas matagal. Siguro factor talaga yung masarap bumiyahe or lumipad kapag umaga. Kasi naramdaman ko kaninang umaga nagpalipad ako ng kalapate, question ko yun bakit kapag umaga ako sila pinapalipad, ang layo nila magligid, ang taas nila magligid, matagal. Eto parang nasagot kasi ang kalmado ng pakiramdam kapag nagmamaneho sa umaga or pag bumabiyahe sa umaga. Siguro ganun din yung nararamdaman nila. Sinusubukan ko yung pakiramdam ng takbo ni Netoy bago siya i-PMS. So para maikumpara ko siya mamaya sa magiging pakiramdam ng takbo niya mamaya. Ngayon 70 kilometers per hour. Ayan, papuntang 80. Kaya niya. Smooth naman siya, wala akong nararamdamang inik. So itong pakiramdam na to, tatandaan ko to para ma-compare natin mamaya after ng ma-PMS itong si Netoy. Bilis din First time ko doon na nabiyahe ng ganito kabilis Wow! Underrated pero may ibubuga Alam ko na kung saan binubuksan yung gas tank. Up. Yeah. Boss, 500 unleaded. Okay. Tinuro sa akin ni Mayor TV kung saan binubuksan. Doon pala kinakalabit lang ng ganun doon sa passenger seat. Good morning po. Yung breakfast na longganisa with egg. Kapag nagbe-breakfast ako sa McDo, ang hindi ko pinapalagpas, hash brown. Init. Malutong yung labas, napakalambot ng loob. Longganisa tsaka itlog. Solid. Apa? Kapag nakapagkape na, ready na para sa maghapon. Parang siya, push start ng katawan ko. Pag nakapagkape na ako, game na. Tara. Ayun na. Dito tayo magpapa-PMS kay Netoy. Daming tao. Dami. Okay lang, naka-schedule naman ako Sa likod ng pula. Sa likod ng pula. Thank you. Okay. Ang daming sasakyan. Grabe naman yan. Yun Morning sir, naka-schedule 7:30. Sige po. Thank you po, thank you. Sir, ako pala si Rafael sir, gagawa sa unit niya. Ayun Rafael, bali PMS lang naman. Para wala naman ba yung concern sir sa unit niya? Wala naman pa kayo nararamdaman. Well sir, may papapilapan lang po ko sa inyo sir. Sobrang kinaba. Bali, ayan, ang inunang buksan, hindi ko to madalas nabubuksan or hindi ko talaga siya nabubuksan siguro dahil hindi pa ako sanay na yung engine ng sasakyan ko nasa upuan. Yung sa dating sasakyan ko kasi kay Nicki Mirage, yung engine niya nasa hood, so anytime madali siyang buksan. Ito kasi nasa upuan. Ayan siya. So i-check lahat yan, change oil, lahat-lahat. Nakaka-excite to Ang sarap sa pakiramdam na alam mong bubuti yung kalagayan ng alaga mo o ng kaibigan mo, si Netoy. Yung isang unit na inaayos or ginagawa dito sa Master Garage na nasa harapan ni Netoy, ayun si Netoy.
Ito DA17 din. Pero naka-lift. So naka off-road setup siya. Pero same na ano yan, same na DA17 kay Netoy. Ganda no? Candy red. Ganda pala kapag ganito yung gulong oh. Pang off-road talaga. Siguro someday kapag naisip ko ng ipang off-road talaga si Netoy, papalit ako ng gantong gulong kasi 4x4 naman siya. Sa pula, sa asul. Sa pula, sa asul. Para yung fluid mo sa Tiptronic mababa, bubomba. So may ganun pa pala yun? Yes sir. Ang kailangan unang buksan Ito, kapag magkasakay na kayo sir ng sasakyanan. ganun, hindi agad yung passenger side ay yung driver side. Maliban na lang sir kung ang switch nito nalipat na dun. Kasi sa Japan nga pala ito siya no, original. Okay. Kasi pagka once na, diba kunwari, mag-i-start kayo sir, ang manibela nandiyan dito. Oo. Dito kayo sir papasok. Yan. Nung sa Japan. Maririnig niyo yan sir, siguro mga 10 seconds. Uugong ngayon yung yung transmission module. Oh, parang naririnig ko nga yun. Parang naririnig ko yun. Oh, tapos? Mapapansin mo yan sir kapag once na doon ang binuksan mo at hindi mo to binuksan, pag ni-reverse mo siya parang putol yung dun sa dashboard. Oo. Yan. Pag sabihin nun sir, hindi pa nakakaano yung Tiptronic mo. Okay, okay. Kasi nakakabuo. So kapag papasok ako sa kanya, eto muna. Oo, Kahit ganunin ko lang ng konti. Oo, ito muna. Ganun mo lang konti. Diba? Oo. Yan. Ganun lang. Tapos punta na ako sa kabila. Sara ko na to. Hindi, antayin mo siyang huminto. 10 seconds. Okay. Sarado mo na. Pwede na. Okay. Kasi So, masisira ang Tiptronic mo niya, mahal ang Tiptronic. okay. Buti nasabi mo. Rafael, ano yung ginagawa mo ngayon, bro? Mag-i-scan po tayo sir kung makikita natin. Dito makikita natin siguro may fault code na babasahin. Possible, may problema yung unit nyo sir. Diyan makikita yan. Oo sir. Importante pala yung scanner, ano? Ano yan sir? Semi-automatic manual yan. Kasi yung automatic naman, Tiptronic. Tsaka ano siya, may mode siya ng 4x4. Kaso ng turbo. Non-turbo. Pero nakakatawa, yung emblem sa likod, nakalagay na turbo. Kaya yung mga unang vlog ko, mukha akong tanga. Kasi sabi ko turbo. Kino-correct na lang ako doon sa comment section ng mga nakakaalam na hindi siya turbo. So hindi siya turbo hindi siya turbo. Ayan, inistan na. Sa ganitong klase ng unit bro, anong kailangan ko mga bantayan? Siyempre, engine coolant level. Condition ng langis. Kasi ganitong mga DA, ano yan pan ng sludge yan. Pag hindi mo maintenance ang langis. Oo. Lalo na pagka pabago-bago ka ng viscosity ng langis. Tapos nauubos ang nauubos ang ngipin ng camshaft niya, sprocket. Ganun. So kailangan talaga regular din na napapatingin siya. Tuwing kailan? Pero galing naman ng galing naman ng Japan yan. Sa Japan naman kasi ang maintenance talaga nun is maintain talaga. Kaya kahit mahaba yung mileage nila doon, wala mileage. Tama. Tsaka meron kasi siyang sticker sa likod. Tinanong ko sa comment section sa YouTube kung ano ibig sabihin. Japan kasi. Sabi nila, yung ibig sabihin ng sticker na nakadikit is well maintained siya sa Japan. Yung parang may 4-star, 5-star pa mga ganun. So yun. Dito kayo sa amin sa Mazda Garage, ang maintenance talaga dito every 10,000 or 6 months. Kung sino po yung mauna doon. Sige bro. Isa pa sir sa mga dapat nyong i-check sir, yung mga hose. Kasi yung intake manifold din nyo sir is plastic na. Yung mga bypass hose, bypass tube, yan. Isa po yan sa mga rumurupok. Rafael, Sir. ano yan? Ba't may iPad ka dyan? Mag-online games ba tayo? Hindi sir, ito, binabasa na ito sir kung may mga fault code na lumabas, hindi nag-function na sensor. Ito naman, possible sir, kaya lumabas itong mga pula, so negative ng battery, nagpunod po kayo ng negative ng battery. Okay. Yan. History lang naman to sir, kaya wala namang problema dito sir. So, sa ngayon wala pang nakikitang problema? Opo. Ay, very good naman. Try natin burahin ito mamaya sir, pagtapos po natin gawin yung mga dapat gawin dito sa unit ko sir. Pero dyan din makikita kung may problema. Oo sir, isa rin dito sir. Sa mga electronics sir yan, dito makikita. Sa ngayon wala naman ano? Opo. Sana wala talagang lumabas na problema. So ayan, nilift na nila si Netoy, inangat na yung mga inangat na si Netoy. Rafael, ano nagagawin? Ba't nakaangat? Magtatanggal na tayo ng mga gulong sir. Check niya natin yung mga lining ng brake pads nyo at brake shoe. Ayun. Very good yun para sure tayo na okay yung mga preno natin. Napaka-importante syempre ng preno. Kaya ayan, i-check na ni Rafael
yung mga ano natin, mga lining ng preno. Ayun o, inangat na oh. Maganda kasi sa ganito na nagpapa-PMS ka, yung confidence level mo dun sa sasakyan kapag ginagamit mo siya. Siyempre mas tumataas, di ba? Kasi minsan kapag di natin alam kung ano yung kondisyon ng sasakyan natin, parang may halong kabasa sa dibdib eh. Pero pagka ganito alam mong in-approve nila yan mamaya na okay na yan, na-check na namin lahat yan. Mas masarap ng bumiyahe, mas masarap lumayo, tapos mas kampante ka pa pag sinakay mo yung pamilya mo. So yun yung purpose natin, kaya tayo nandito ngayon. Yun, makapal pa sir. Ayos, mukhang bagong palit ah. Bago pa. Ayos yan, ayos. Okay sir, itong cylinder nyo, wala pa naman pong tagas. At saka yung friction nyo, makapal pa naman po. Ngayon ang gagawin lang natin sir, linis lang po. Linis lang. Opo. Bali, yung brake pads natin, hindi gamit na gamit. So, yun nga, medyo inaalala ko to na baka upod na tong mga brake pads natin. Syempre, kailangan natin bumili. Pero okay na okay pa yan, no? So, PMS lang siya talaga. PMS lang yung gagawin talaga. Actually, walang papalitan. Ayan, change oil na siya. So, pinatagas na yung lumang langis. Ang itim, parang kanal. Kaya tamang-tama lang talaga na nagpa-PMS na tayo kasama tong change oil. Tayo nyo. Oh. Grabe, no? Ang itim nung langis. So kapag napalitan yan, definitely luluwag yung takbo nito ni Netoy. Lalo kasi wala naman ako reklamo sa takbo niya eh. Bago pa siya i-PMS ha. So lalong gaganda yung takbo ni Netoy. Ito, napansin ko na nakatanggal yung takip ng engine. Ito, takip pala siya nitong part na to. Ayun na. Yan o. Rafael, ano ginagawa mo? Tinatanggal natin yung mga alon-alon sir. Yan. Makikita nyo yung mga malalalim na parts sir. Para magpantay ulit sila. Ba't anong problema kapag may mga alon-alon? Hindi kasi siya lumalapat dito sir ng hindi totaling nakalapat yung pads niya pag may alon-alon. So dapat pinapantay talaga. Hindi naman sir, yung saktuan lang talaga. Sakto lang. So ayan si Netoy. Wala siyang paa ngayon, tanggal lahat yung gulong niya. Okay pa naman lahat ng brakes. So walang papalitan na brake pad. Bilihala ng konti. Tapos ang daming sasakyan dito. Napakarami. Nagulat ako, hindi ko expected na ganito karami. Bilangin natin. So isang Hilux, dalawa, tatlo, ito D17 din, apat, ang lima si Netoy, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, may isa sa dulo, 14, 15, tapos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Tapos meron pa sa labas. Hindi, baka kanila na to. So yung kasalukuyang siniservisan nila dito, 23. Ang dami. Binabalik na natin kung ano yung mga tinanggal natin sir. Ba't nilalagyan ng grasa yung part na yun? Para hindi sila umingay sir. Kumbaga hindi magbakal sa bakal. Yung, Okay. Kumusta yung spark plug bro? Sir, okay pa naman po yung spark plug nyo. Hindi pa naman po siya masira. Ngayon, lilinisan lang natin siya ngayon sir. Pero all goods pa siya. Okay pa naman siya sir. Yes. Nakasayad na uli yung gulong ni Netoy. Tapos i-road test na namin sa labas para malaman kung may kailangan pa bang i-adjust. Kapag wala nang kailangan i-adjust, all goods na tayo. Okay, sasarado na natin.
Yung isa sa mga senyales na patapos na, no? Sure. Game, road test na tayo, road test. Let's go. Masubukan nyo na rin iakyatan ng Baguio, sir. Hindi pa, 2 weeks pa lang sa akin to eh. May preno ako ah. Yan, sir. Medyo hindi pa kakapit ng bagayan, sir. Gawa nga nung nilihan natin. Hindi pa siya medyo masyadong mabilis lapat. pa siya. Si Rafael lang tumira lahat yan. Salamat bro ah. Sir. Konting breakdown lang tayo. Ano yung mga ginawa mo kay Netoy? Ang ginawa po natin kay Netoy ay ang brake cleaning. Chinek po natin yung brake pads, tsaka rotor disc, brake shoe, tsaka brake drum. Okay naman, wala naman pong problema ang brake system ni Sir at ni Netoy. Change oil, palit po tayo ng langis, oil filter, check din po ng mga ilaw. Yun, mga basic PMS lang po ang ginawa natin kay Netoy. So, sasabi mo ba sa akin na si Netoy okay siya? Mamamaneho ko? Okay siya? Sa sitwasyon ni Netoy ngayon, sir, okay naman, wala naman po masyado. Yun lang no, bukod dun sa syempre yung sa cooling system kailangan palitan yung Agapan, ano, sir. agapan yung. Pero hindi siya sira. Hindi siya sira, sir. Agapan lang yung sa radiator. Yun, ayos. May personal touch pa ni Master to. Sariling scanner pa ni Master, sir. Personal pa na ano niya, na scanner niyan. Yun, Personal pa, ayos. sir. Solid. Iscan ni Master yan. Good naman. Ayos, approve yung temperature. Approve yung temperature. Yun yung nakakapagpaalala eh. So pag yung mga green na yan, sir, ano yan? Normal. Okay tayo dyan. Siyempre bukod doon sa airbag kasi condemn yung airbag niya. No? So yun, nakita ni Master Jojo yung ano, yung tunay na yung model. Kanina pa ako tinatanong nila Rafael kung ano yung year model ng sasakyan. Hindi ko siya masagot. Kasi ang nangyayari, ang mabibigay model kung ano yung nasa registro. 2022 kasi nasa registro eh. Dito nasa Pilipinas yun. Oo. Pero 2016 siya. Yun. So yun, ang daming revelation na nakikita natin. Lalo natin nakikilala si Netoy dito sa pagpunta natin. So isa siya sa mga naunang DA17 kasi ang DA17 nagsimula sa pagkakaalam ko is 2015. So the following year, eto na. Ginawa na si Netoy, 2016 siya. Swerte natin, dumating si Master. No, nagkaan tayo. Expected ko naman yun eh, pagpunta ko dito, wala si Master eh. Pero ayan, pinalad tayo na magkaroon ng personal touch ni Master. Siyempre bukod kay Master Rafael, nagkaroon din ng personal touch ni Master Jojo, etong si Netoy. At yun, okay na okay yun. Marami tayong natutunan. Nice. Kaka-carwash ko lang kahapon. Uulan. Ayun na. Na-PMS na si Netoy at approve si Netoy sa mga expert na mekaniko. Hindi ko na pinakita pero ang haba ng kwentuhan namin ni Master Jojo. Si Master Jojo nga pala ay isang master mechanic, expert at saka DA enthusiast. Enthusiast siya sa mga ganitong klase ng sasakyan kaya nakakatuwa na nakapagkwentuhan pa kami kanina. Ang dami ko natutunan, grabe. Ang dami niyang inputs, ang dami niyang insights, tsaka mga tips sa akin tungkol dito sa DA17 natin dito kay Netoy. Kaya lahat 'yon, practicing ko lahat ng kinuro niya sa akin, yung mga ano dapat ayusin. Basta ganoon. Kaya ito, okay na okay si Netoy ngayon. Approve na approve. Maganda raw ang kondisyon ni Netoy, kaya masaya ako. Nalaman ko na ganoon siya. Okay na okay tayong bumiyahe-biyahe at hindi kakaba-kaba yung dibdib ko sa mga susunod nating mga biyahe. Siyempre, sinasama ko yung pamilya ko dito, di ba? So dapat sigurado ako na okay siya. At ngayon, masabi ko, sigurado ako okay siya. Maraming salamat at umabot kayo sa part ng video na to. Nako, thank you. Parang feeling ko napahaba yung vlog na to, pero maraming salamat kung umabot ka hanggang dito. Maraming nagre-request na habaan ko raw yung mga videos ko. At ito, medyo hinabaan ko na para sa inyo to. At kung hindi ka pa nakasubscribe, nanonood ka pero hindi ka nakasubscribe, baka nakakalimutan mo lang, pakisubscribe na yan. At huwag kalimutang i-hit yung notification bell para updated ka sa mga bagong Netoy minivan stories. Ayun lang, medyo dumidilim na kasi umuulan. Hanggang dito na lang. Thank you so much. Maraming salamat sa inyo lahat. Maraming salamat mga kaunisa. Hanggang susunod na pagkikita. Pauwi na ako.
Traffic, rush hour na. Okay lang. Komportable naman ako kay Netoy.